Kung gusto mong mag-time travel, pumunta ka sa dalawang isla na ito. Tutulungan ka nila na gawin iyon. Sa kaliwa ay Big Diomede Island at sa kanan ay Little Diomede Island. 3 kilometer lang ang pagitan nila. Ang kawili-wili ay kapag taglamig. Ang dagat dito ay nagyayelo at malaya kang makakalakad mula sa isang isla patungo sa isa pa. Pero ang mas interesting dito, kapag naglakad ka ng Friday 7 a.m. galing sa Big Diomede, pagkatapos ng halos isang oras na paglalakad at nakatungtong ka na sa maliit na isla ay magiging 11 a.m. ng Huwebes. Umatras, ibig sabihin bumalik ka na sa nakaraan. Bakit ganon? Ang dalawang isla na ito ay nasa tuwid na tindig na naghihiwalay sa Russia at US. Ang Big Diomede ay pag-aari ng Russia at ang Little Diomede sa US. Ang isla ng Russia ay walang mga naninirahan habang ang American Island ay may 80 katao na nakatira sa isang maliit na fishing village. Maaari kang mag-time travel dito dahil sa pagitan ng dalawang isla ay ang international dateline. 21 oras ang pagitan nila, madalas tawagin ng mga tao ang Little Diomede na Yesterday Island at Big Diomede ang Tomorrow Island. Nakakamanghang kaalaman sa mundo. Nakakita ka na ba ng isang lungsod na hindi nakaranas ng ulan sa loob ng 600 taon? Ito ay nakatabi mismo sa karagatang Pasipiko, ngunit ito ang pinakatuyong lungsod sa buong mundo. Wala itong mga bubong na dinisenyo para sa ulan o mga kanal para sa tubig ulan. Walang paninda ng gamit pang ulan sa mga tindahan. Walang pulog o kidlat sa buong taon. Wala ring malalakas na hangin o malalakas na pagulan. Ang lamig at pagulan ng niyebe? Lalong wala. Ang mas kamangha-mangha pa rito, hindi kailanman nauubusan ng tubig ang mga tao rito. Bakit? Dahil sa tuloy-tuloy na pagkatunaw ng niyebe sa kabundukan ng Andes, sagana ang kanilang tubig sa ilalim ng lupa na bumubuo ng malalawak na aquifer. Ang tubig dito ay kristal na malinaw at pwedeng inumin ng direkta. Ito ay Lima, ang kabisera ng Peru, na kilala bilang pinakawalang ulan na lungsod sa mundo. Ang pagulan dito ay napakabihira dahil sa epekto ng Peru Current na pumitigil sa pag-angat ng singaw ng tubig, kaya bihirang-bihira ang ulan. Para sa mga taga-Lima, ang kawalan ng ulan ay normal. Ang karaniwang temperatura ng Lima kada taon ay mula 16 hanggang 23 degrees Celsius na may banayad na klima at parang laging tagsibol. Dahil sa kakaibang klima, naging paboritong tirahan ang Lima at tinaguri ang isa sa pinakakomportableng lungsod sa South America. Panoorin mo to, isang spray lang ng makapal na slurry sa hubad na batong gilid ng bundok. At parang nabuhay ulit ang lupa, parang may mahikang nangyari. Sa unang tingin, parang pinipinturahan lang nila ng berde ang lupa, parang pang-display lang. Pero teka, hintayin mo ng 2 linggo, boom! Luntian na agad ang buong ibabaw, puno ng sariwang damo. Ang tawag dito ay hydroseeding, isang mabilis at epektibong paraan para muling buhayin ang mga lupang kalbo. Pinaghahalo ang wood fiber, diame, shredded mulch, puto, pataba, at mga pampatagal ng moisture, at ginagawang makapal na slurry. Gamit ang high-pressure sprayer, pantay itong ina-apply sa lupa. Nakakapit ng husto ang mga buto, habang pinoprotektahan ng fibers at moisture ang paligid, kaya mabilis tumubo ang mga halaman. Kumpara sa tradisyonal na pagtatanim, higit 5 beses na mas mabilis at mas mura ang hydroseeding. Pagkalipas lang ng 2 buwan, parang berdeng paraiso na ang dating kalbong burol. Alam mo ba na sa China ay gumagawa sila ng mga butas sa puno para magtanim ng shiitake mushroom? Una, pantay-pantay na binubutasan nila ang puno. Pagkatapos ay inilalagay ang mga spores ng shiitake sa mga ito at tinatakpan ang mga butas ng balat ng puno para maiwasan ang pagpasok ng bakterya at insekto. Yang mga troso ay iniipon sa lugar na may lilim at mamasa-masa na may bubong para maprotektahan laban sa direktang sikat ng araw. Sa loob ng 6 hanggang 12 buwan, unti-unting kumakalat at umuunlad ang mycelium. Kapag favorable ang kondisyon ng panahon, nagsisimula ng mamunga ang mga kabute. Regular na dinidiligan at sinusuri ng mga magsasaka ang mga troso para matiyak ang pantay na paglaki. Kapag naabot ng mga kabute ang pamantayang sukat, inaani ang mga ito sa pamamagitan ng marahang pag-ikot para hindi masira ang mycelium. Pagkatapos anihin, ang mga kabute ay pinatutuyo sa kiln, pagkatapos ay inaaayos at vacuum-packed para sa pangmatagalang imbakan.
Nakakagulat o Wangbo Troho ay maaaring magpatuloy sa pagbibigay ng maraming ani sa loob ng 3 hanggang 5 taon bago kailangang palitan na nagpapahusay sa kahusayan ng produksyon. Sa China, gumagamit sila ng kakaibang pamamaraan para magtanim ng white chives na lumilikha ng uri na may mahahabang puting tangkay at banayad na lasa. Nagsisimula sila sa pag-aani ng masaganang birding chives, pagkatapos ay gumagamit ng mga konkretong paso na inilalagay sa paligid ng base ng halaman upang takpan ito mula sa sikat ng araw. Ang paraang ito ay pumipigil sa photosynthesis na tumutulong para mapanatili ng tangkay ang natural na puting kulay nito. Nakakatuwang isipin, may ilang magsasaka na gumagamit ng mga konkretong paso sa buong proseso ng paglaki ng halaman na lumilikha ng natatanging mga ecosystem na nagpoprotekta sa mga halaman laban sa peste at nagpapataas ng ani. Ang proseso ng pagtatanim ay nangangailangan ng masusing atensyon mula sa pagkontrol ng liwanag at halumigmig hanggang sa pagbibigay ng nutrisyon para sa paglago ng halaman. Kapag naani na, ang white chives ay dumadaan sa maingat na proseso kabilang ang paghuhugas, pagtatabas at pagbalot upang matiyak ang kalidad at kaligtasan ng pagkain. Bilang resulta, ang white chives ay may halagang 2 hanggang 3 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang chives at sikat sa mga mamahaling putahe at merkado ng export. May ilan pang naniniwala na ang white chives ay may banayad na tamis at walang matapang na amoy ng birding chives, kaya perpekto itong sangkap para sa mga salad o mabilis na lutuin.